na alam niyo ba ang paraan para matigil yung gulo at away sa simbahan? Alam niyo ba ang paraan para matigil ang gulo at away sa inyong buhay mag-asawa? Alam niyo ba ang paraan para matigil ang watak-watak at hiwalayan at awayan sa kumpanyang ito, sa pamilyang ito, sa simbahang ito, o sa magkakapitbahay na ito? It's love. Because without love, we are nothing. And that is what he said in the previous verses, chapter 13, verses 1 and 2. Sabi niya, "But if I did not love others, I would be nothing." Kung wala naman akong pagmamahal, kahit ang dami kong alam, dami kong galing, dami kong achievements, wala akong kwenta. Kasi sa totoo lang, itong pagmamahal na ito ay galing sa Diyos. This agape love. This agape love is coming from the God who is love. Ito daw ang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon. So ang hirap talagang mahalin yung asawa mo kung wala ang Diyos eh. Maghihiwalay talaga kayo. She married a sinner and you married a sinner. Eh paano na yan? Ang gulo. Ang hirap talagang mahalin yung kapitbahay mong pasaway. Ang hirap mahalin ang anak mo ng tigas ng ulo. Ang hirap mahalin yung kasama mo sa church na lagi kang inaaway. Mahirap mahalin yung kasama mo sa opisina na lagi kang chinichismis. Pero with the love of God, it changes us. We should love each other because love comes from God. Yon! The person who loves has become God's child and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Ang galing God is love. Whoever lives in love lives in God and God lives in him. We love because God first loved us. Parang sinasabi ni Apostle Paul, magmahalan tayo. Kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Pero talagang problematic pala pag di ka marunong magmahal, Kasi ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ay pagmamahal at ang mga nagmamahal ay namumuhay na may pagkikipag-isa sa Diyos. Nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. Ang ganda! In other words, the Apostle Paul says, hindi tayo marunong magmahal, magpatawad, magparaya, hindi tayo marunong magbigay at magpasensya kung wala yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. And so, we can never find it easy to love others, to be patient to others, to be kind to others, until we have experienced the kindness of God. Nagsisimula talaga sa Panginoon lahat. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin, kundi maghihiwalay tayo, kundi lilipat ka ng church, kundi mag-resign ka sa trabahong yan, kundi maghihiwalay kayo magkaibigan, kundi aalis ang anak mo. Hindi tayo marunong magmahal lahat kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? And that is why Romans chapter 5 verse 8, it demonstrates to us how God describes how He loved us. Sabi doon, Christ died for us while we were still sinners. In this way, God shows His great love for us. Doon daw yung pagpapakita ng Diyos, ng pagmamahal niya. Pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Ang ganda! This is beautiful. It's like Apostle Paul keeps bringing them back to the cross. Yung nangyari sa krus, yun ang binabahagi ni Apostle Paul. Ang Panginoong Jesus, binugbog, sinaktan, dinuraan, minura, pinahiya, hinubaran, pinatay. Pero ang lumabas sa bibig niya, Ama, patawarin mo sila. Father, forgive them. That is agape. And that is 1 Corinthians 13 for all of us. How do you show patience to someone who hurt you? How do you show kindness to someone who is ridiculing you? Paano ka magpapakita ng kabaitan sa mga nagbabato sa iyo ng kasamaan? It's agape love. It's the love that comes from God. Kaya ang 1 Corinthians chapter 12 and 13, ito yung mga themes niya, kung mapapansin nyo. Kumaga sa chapter 12, sabi niya, walang kabuluhan ang ating pagkakaisa kung walang love. Without love, sa chapter 13, walang kwenta ang ating mga nagawa.
Without love, walang malasakit para sa ating kapwa. Without the love from God, walang tatagal sa ating mga tagumpay. And that's why we need to understand this. The big idea for chapter 13 is this. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, we learn how to love others. The only way we can have unity and harmony in the church, kasi sa Corinthians, away sila ng away ay dahil sa pagmamahal natin sa bawat isa. When we love one another, we seek the good for others. We stop sinful behavior to avoid hurting others. And we survive tough times together with others. So sa araw pong ito, meron tayong tatlong napakagandang katotohanan na mapupulot dito sa bahaging ito ng chapter 13 ng Corinthians. Yung una, when we love, we bring the good, even when others hurt us bad. I like this. When we love, we break the sinful attitudes in ourselves for the sake of others. Nagpipigil ka para lang sa kapakanan ng iba. When we love, we believe the best despite the troubles and challenges ahead. This part of Corinthians 13 is actually beautiful. It requires two parts. Last week, we also reflected on this. Today, we'll reflect on it some more in a deeper way. Let's try to reflect on the passage. Love is patient and kind. Love is not jealous. It does not brag. And it is not proud. Love is not rude. It is not selfish. And does not become angry easily. Love does not remember wrongs done against it. Love takes no pleasure in evil, but rejoices over the truth. Love patiently accepts all things. It always trusts. It always hopes. And always continues. And continues strong. Sa Tagalog, malaman at malalim. Sabi niya, ang nagmamahal ay matyaga at mabait. Tanungin mo ngayong katabi mo, matyaga at mabait ka ba? Hindi seloso, hindi maangas o mayabang, hindi bastos, hindi makasarili, o madaling mairita. Kalabitin mo nasa harap mo, parang ikaw yun. Parang nakikita ko lahat sa'yo. Pag nagmamahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya kapag pinapairal ang totoo. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko, lagi siya nagtitiwala, laging may pag-asa, at nagtitiyaga kahit anong mangyari. It's amazing. This is an invitation to actually live like Jesus. Yung tinitiis mo kahit masakit, yung nagpaparaya ka kahit na madaya, yung nagbibigay ka pa rin kahit ayaw sa'yo, nagmamahal ka pa din kahit na binabato ka ng masama. Simulan natin. The first principle that the Apostle Paul is inviting us to understand is this. When we love, we bring the good even when others hurt us bad. Ang nagmamahal, nagbibigay kabutihan sa iba kahit masakit. This is the path of the cross. This is the path of a Christ-like Christianity. Yung pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Gantihan mo ng mabuti yung masama. And that is love. That's why verse 4 says, love is patient and kind. Ang nagmamahal ay matyaga at mabait. Matyaga ka ba? Mabait ka ba? Of course, without God, it's difficult for us to live like this. You know, the King James Bible translates patience as long suffering. Ibang klase, ha? That's their description of patience. Napakahabang pagtsatsaga. Napakahabang pagtitiis. Long suffering. In other words, ang ating buhay Kristiyano, mahalaga sa atin na tayo ay merong mahabang pasensya kapag may mga tao na sinasaktan ang ating mga damdamin. Kumbaga, natututunan natin maging thick-skinned, hindi manipis, balat sibuyas. Kumbaga, natututunan natin to suffer long, to endure, and to persevere. Yan, that's agape love. Patience and kindness. Merong isang batang babae na lumaki sa isang pamilya, pero dahil siya ay anak sa labas, medyo minamaltrato siya ng nanay niya.
At minamaltrato ng mga kapatid niya. Hindi ho si Cinderella ito, pero itong batang ito, lumaki siya na inaapi. Kasi yung tatay niya, kumaga isang tatay, magkaibang nanay. Yung tatay niya, nagkaroon ng mistress at namatay yung kanyang mistress, pero naiwan tong batang babaeng ito, inampun nung tatay at nung kanyang stepmom. Problema, the stepmother, is maltreating the child. Sinisigawan siya, inuutusan siya, minumura siya, basta hindi siya mahal. Pinagmamalupitan siya, sinasaktan siya. Imagine growing up that way, no love, no acceptance, no grace whatsoever. Pati yung mga kapatid niya, ayaw sa kanya. Yun yata talaga ang marka kapag anak ka sa labas, or kapatid ka sa labas. Medyo may masamang damdamin sa iyo yung mga nag-adapt sa iyong pamilya. So, nung sila'y lumalaki, nakapag-aral, nakapagtapos, nagtatrabaho na, nagkasakit yung nanay. Stepmother got sick, had a stroke, became paralyzed. Yung mga anak, ayaw siyang alagaan. But the daughter, yung anak sa labas, ang nag-alaga sa kanya. Ay, grabe. Kakaiyak ho, Hindi makakain yung nanay, pinapakain niya, sinusubuan niya. Hindi makaligo, pinapaliguan niya. Iniwan niya, trabaho niya. Hindi makapagbihis ng sarili ng nanay niya. Siyang nagbibihis sa nanay niyang inaapi siya. Siya ang nagwi-wheelchair. Siya ang tumutulong pag may gamot, kapag kailangan sa ospital. Sagot niya. At every night, she will pray, Mama, mahal kita. Mahal ka ni Lord. Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Iniwan ka ng mga anak mo. Tutulungan kita. That is agape. Eventually, the mother became Christian because of the faith and the life of this child who showed kindness, showed long-suffering, patience. And that's because of the love of God in our lives. Papatawad kahit masakit, naglilingkod kahit hindi nagte-thank you, nagbibigay kahit wala nakakapansin, nagbibigay kabaitan kahit puro masama ang binabato sa'yo. Hello? And that is 1 Corinthians 13 for all of us. Akala ko 1 Corinthians 13 para lang sa wedding ceremony. Wedding ceremony. 1 Corinthians 13. No, it's for every relationship. Particularly, it's about the unity and the harmony of brothers and sisters in the church. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Alam nyo ba that this kindness and this patience actually began with God? It's meant for us to come back to God. That's why, sabi ng Romans chapter 2, verse 4, God has been very kind to you, and He has been patient with you. Galing pala kay Lord yun God has been waiting for you to change, but you think nothing of His kindness. Perhaps you do not understand that God is kind to you so that you will change your hearts and lives. Sabi ni Apostle Paul, baka naman, binabaliwala nyo na ang Diyos kasi sobra siyang mabait at matiisin at mapagpasensya sa inyo. Hindi nyo ba alam na kaya sobrang bait ng Diyos sa inyo kasi gusto niyang magsisi kayo sa kasalanan ninyo. That's the role, that's the power of kindness. Subukan mong pakitaan ng kabutihan yung nangaapi sa'yo. Magbabago. Subukan mong pakitaan ng pagtsatsaga, pagkapasensya, pagkaparaya, yung kapitbahay mo na binabardagol yung mga anak mo. Magbabago. Subukan mong suklian ng kabaitan, ng pagpapatawad, yung mga taong umaapi sa pamilya mo. Magbabago. It's the kindness of God that leads us to repentance. Hindi lagi, hindi mabilis, hindi lahat ng tao, pero yung mga tao ramdam nila Ang bait naman ito, inaapi natin. Ang bait naman ito, mapagmahal, inaaway natin. People respond to whatever we sow. Diba? We sow kindness, we reap kindness. We sow love, we reap love. We sow patience, we reap long-suffering.
Ito naman yung pangalawa. When we love, we break the sinful attitudes in ourselves for the sake of others. In other words, sinasabi niya, ang nagmamahal talaga, nagpipigil yan, nagpipigil sa sarili upang hindi makasakit. Oh! Kumbaga, kakagatin mo ang dila mo para hindi lumabas puro maanghang at masakit. Bakit? Mahal mo yung anak mo eh. Pipigilin mo yung sarili mo para hindi ka makasakit at makainsulto. Kasi mahal mo yung asawa mo eh. Pipigilan mo yung sarili mo na hindi gumanti. Kahit kamote driver yung humarang sa'yo. Kahit na may sumisingit, pipigil ka kasi ang ending, sementeryo, ospital, o kulungan eh. Nagpipigil para hindi ka makasakit. Agape. Verse 5 to 6 says, love is not jealous. It does not brag. It is not proud. Love is not rude. It is not selfish. It does not become angry easily. Woo. Love does not remember wrongs done against it. Hindi nagbekwenta, nagbibilang. Tanda mo, may araw ka rin. Love takes no pleasure in evil but rejoices over the truth. Ang nagmamahal ay hindi seloso, hindi maangas o mayabang, hindi bastos, hindi makasarili o madaling mairita. Pag nagmamahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya ka pagka pinapairal ang totoo. Ay, grabe, ano? So these are values and virtues that is manifested and expressed when we actually understand love. Yung pag naunawaan natin, Lord, sobra naman yung pagmamahal mo sa akin, ang gulo-gulo ng buhay ko. Sobra naman, Panginoon, yung pagkapatawad mo sa akin. Ang baho-baho ng ugali ko. Lord, sobra naman tong awa at pagmamahal mo sa akin. Punong-puno, sandamakmak na basura ang utak ko at puso ko. Pero Lord, turuan mo nga akong gawin ito sa iba. God has forgiven much, we ought to forgive much. Hello? Ay, grabe pala to, Pastor Mike, itong agape love na ito. Ano? When it takes over your life, it transforms your relationships. It transforms your character. It transforms your values. Hindi na mahalaga ang pera, mas mahalaga yung tao. Hindi na mahalaga yung medalya, tagumpay o championship, mas mahalaga yung tao. Hindi na mahalaga itong mga achievements na ito at mga properties na ito, mas mahalaga yung pamilya. Hindi na mahalaga kung ano naman yung mga kumukuni-kuditang sa buhay ko, kundi how do I treat my employees? How do I treat my churchmates? How do I treat people who are different from me? And that is love for all of us. Sabi niya, hindi mainggitin. That's the word for jealousy there, no? Not envious. Yung tuwing makakita ka, may bagong kotse, ay sana all. May bagong baby, ay sana all. May bagong boyfriend, ay sana all. Ay may bagong bahay, ay sana all. Parang, para lagi tayo naiinggit. Hindi tayo masaya sa buhay natin. We always keep comparing ourselves. Merong isang tatay, panay ang kumpara sa kanyang anak. Anak, yung mga anak niya, ang bait-bait, ang galang-galang. Yung anak niya, mahal na mahal siya, very loyal, very submissive, a good child. Pero lagi niyang kinukumpara, anak, ba't hindi ka kagaya ng pinsan mo? Ang gwapo-gwapo, ikaw, saan ka ba nagmana sa'yo, tatay? Di ba? Anak, ba't di ka ba marunong sa math? Ba't yung pinsan mo, dahil medalya? Ikaw, ribbon lang, best in friendship. Yun lang, ano ba? Ba't ba anak, hindi ka mas kasing galing ng kapatid mo? Ba't di ka ba kasing galing ng kapitbahay natin? When we do that, it just shows our insecurity. Hindi ka masaya. You compare everything. And that comparison is what the Bible calls envy. So when the Bible says, love is not envious, ang totoong pagmamahal, hindi mainggitin, hindi nagkukumpara. Kumbaga, you are content with your spouse. You are content with your child. You are content with yourself. You are content with your family. You're not pressuring them to become somebody else. Minsan kasi tayo mga magulang, parang yung ating mga frustration, yung ating mga kapalpakan, binabawi natin sa anak natin. So, nung binata ka, nagwaldas ka, sino-sino sinamahan mo, ang dami mong bisyo. Pagdating sa anak mo, higpit-higpit mo, huwag ka na lumabas, alas 10 na, huwag ka na lalabas. Ha. Kasi nga, lumalabas yung mga insecurities mo, baka gayahin ako ng anak ko. Baka ang uwi nito, puro bisyo rin.
Or, anak, magdoktor ka. Ayoko magdoktor eh. Gusto ko may kagaya mo eh. Musician. Joke lang. Ano ba? Di ba? Mag-lawyer ka. Kasi frustrated lawyer ang tatay. Frustrated doktor ang nanay. And so we pass on our insecurities, our envy to our children. And so, the Bible says, love is not like that. Yung opposite ng envious, yung puro sana all, sana ako rin. Ba't ba siya, di ba? Is boasting and arrogance. Sinabi rin niyo, no? Love is not boastful. Hindi nagyayabang. Ang problema pag nagyayabang daw tayo, parang lagi mong pinapakita sa mga tao. Gustong pinapalandakan mo. Bagong sapatos, selfie, post. Ilan na ba nag-comment? Ilan na ba nag-like? Bagong cellphone, selfie. Paano kami sa selfie kung bagong cellphone mo, no? Lumang cellphone muna. Di ba? Post. And, di ba? We wanted people to envy us. Yun naman ang kabaligtaran. Boasting. Pare, tanungin mo, magkano sa tanungin mo. Wala akong pakialam. It's none of my business. Tanungin mo nga! Pare, tanungin mo kung ano kotse ko. Malayo ako nagpark, di ko nakita ko. Tingnan mo kasi! Ayan. Pare, nakita mo na ba yung bahay ko? Yung bago kong kondo. Pare, I don't care. Tingnan mo nga eh. Boasting. Ayan, we boast. The Bible says, love is not like that. Merong isang eroplano, very, very small plane. 4 lang nakasakay. Pilot, isang professor, isang pastor, hindi ako yun at isang mountain hiker. Mag-skydiving sana siya. So, adventurous. So, this plane with 4 passengers suddenly had engine problems. Biglang umusok yung LEC at parang pabaksak na problema. 3 lang ang parachute sa loob ng eroplano. 3 parachutes, 4 people. Ngayon nag-aaway, sinong kukuha ng mga parachute? Sabi ng pilot, akin tong eroplano. Ako pilot. Di sa akin na tong parachute na ito. Boom! Talon. Woohoo! Ang natira, 2 parachute na lang. Sabi ng professor, excuse me ha, ako matalino, marami akong achievements, marami pa akong magagawa sa mundo. Meron akong PhD, meron akong doctorate, meron akong DVD, Blu-ray, meron ako ng lahat ng matalino ako ha. So, akin na tong parachute na to. Talon. Ang natira, yung pastor at yung mountain hiker na binata. Bata pa. At isang parachute na lang. Sabi ng pastor, anak, sa'yo na lang yung parachute. Ako, matanda na ako. Naglingkod na ako kay Lord. Masaya na ako. You go ahead. You live your life. I'll be okay. Ang sabi nung mountain hiker na binata, sabi niya, okay lang, pastor. Kasi yung kinuha ni professor, yung backpack ko Itong parachute, tigisa tayo. Yeah. What's the lesson? Huwag kang mayabang. And that's the opposite of what 1 Corinthians 13 is telling us. Love is not boastful. Love is not arrogant. Instead of thinking of himself, he thinks of others as well. Di ba? Pagka iniisip mo sarili mo, pagod na ako Time ko na to Pagkain ko to Pera ko to Buhay ko to Wala akong pakialam sa inyo. But when you love, na-in-love ka, iniisip mo na siya. Nagkaanak ka, iniisip mo na siya. I remember when my son was still small, lagi yan naghahanap ng playtime. Pagbukas ng pinto, talagang dahan-dahan pa nga ako Tata, you're home! Playtime! Play Lego with me, please, please, please. Pagod na ako Duling na ako, nahihilo na ako sa gutom Gusto ko na matulog Naghahanap ng laro yung anak ko. Sabi ko, yes anak, let's play. So, naglalaro kami ng Lego, naduduling na ako. Okay, anak, okay, let's play. Let's make a story and all of this. Pinapagalitan na nga ako ng misis ko. Sabihin mo kasi, no! Pagod na si tatay, gugutom na si tatay, wag ka na makipaglaro. Sabi ko, that's love. Di ba? I know some people here who have sacrificed your career to take care of your parents. I know some people here who have sacrificed
your studies or your money or your personal health just to take care of your sister who is sick, to take care of your mom who is going through difficult times, to help in the family business, and sacrifice your personal ambition for the meantime. Ibang klase yun, ha? The Bible calls that agape love. When you're not thinking about yourself anymore. Di ba? In fact, agape love is defined as selfless love, sacrificing love. Which brings us to number 3. When we love, we believe the best in others despite the troubles and challenges ahead. Medyo optimistic yung agape love. Sabi niya, ang nagmamahal, naniniwala na laging merong pag-asa sa gitna ng mga pasakit. Tatagal yung relasyong ito. Tatagal yung marriage na to. Kaya natin to kasi nandiyan si Lord. Tatagal to, buhay na to. Itong pamilyang ito, we will survive this. We can do this. That's agape. Very hopeful. It believes the best. It never gives up. The Bible says, love patiently accepts all things. It always trusts, always hopes, and always continues strong. Ang nagmamahal ay hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at nagtitiyaga kahit anong mangyari. So this carries the idea that even though we see the wrong in the person, even though we see the bad in our child, even though we see the problems in the marriage or in the relationship, we still have confidence na ngayon lang yan, magbabago din yan. Pansamantala lang itong pagsubok na to. Matatapos din yan. Yan, that's love. That's what love does. It believes the best. That's why Jesus, when he encountered Peter, Jesus knows the future. He will betray me. He will deny me 3 times. But in spite of him knowing Peter's flaws and Peter's imperfection, sa kabila na alam niya si Pedro, mainitin ang ulo, maraming gagawin kapalpakan, maraming sablay na gagawin tong Pedrong ito, he still calls him, you're the rock. You are no longer Simon, you are Peter. Why? Because God sees our past, God sees our mistakes, God sees our flaws and our imperfections and our sinfulness. But God sees what we can become. That's why He can be patient with us. Ayan si Mike, ang daming problema niyan si Mike. Ang daming imperfections niyan si Mike. Ang daming struggle niyan si Mike. Ang daming mga bad, immature attitude niyan si Mike. Pero, that's not the end of his story. That's not the end of his journey. Ang ganda. That's how mercy sees us. That's how patience sees us. You will someday become a beautiful diamond. For the meantime, everything is rough and ugly. But I allow you to go through tough times to bring out the best in you. That's agape. Agape love always hopes, always endures, always perseveres. Kaya natin to. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Walang laglagan, walang iwanan. For better or for worse. In sickness and in health. For richer or for poorer. Till death do us part. That is agape love. Whether it's a problem in the relationship in the church, whether it's a problem in the relationship in the family or in the marriage, whether it's a problem in your relationship with your workmates in the company, or whether it's a problem with your relationship with your friends, or with your customers or your clients, or a problem with a personal relationship with a friend. Love always hopes, never gives up. It always sees the best of the future. Remember, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, we learn how to love others. And the only way we can have unity and harmony within the church ay dahil sa ating pagmamahal sa bawat isa. When we love one another, we seek the good for others. We stop sinful behavior to avoid hurting others. Ganda. And we survive tough times together with others. Today, we talked about 3 beautiful, important, powerful truths. Number 1, pag nagmamahal, we bring the good kahit masakit. When we love, we break the sinful attitudes in ourselves para hindi tayo makasakit. When we love, we believe the best despite the troubles
and challenges at lahat ng mga pasakit. Kasi nandyan si Lord at higit sa lahat, nandyan yung pagmamahal ng Diyos na pwede nating gawin sa iba. Let's all stand as we pray. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo'y manalangin. Thank you, Lord, for your goodness and your grace today and for speaking to us. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagmahal. Kung hindi dahil sa iyong pagmamahal, hirap kami na mahalin ang aming asawa. Hirap kami na mahalin ang aming kapatid. Hirap kami na mahalin ang aming anak. Hirap kami na mahalin ang aming kapwa, ang aming kaopisina, ang aming kapitbahay. Lord, ang hirap talaga. Sobra. Sa totoo lang, ang sakit magmahal. Pero Lord, thank you because you showed us the way. And you've given us the power so we can love others because you have loved us first. This agape love changes our character, transforms our relationships, deepens our hope and our faith, and changes our lives.